Alam mo ba na ang jeep, balangay, at kalesa ay isa sa mga naunang transportasyon na ginamit ng mga Pilipino? Kamusta? Ako si Ellsworth Nang at welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. At kung bago ka lamang sa video na ito at nais mong mapanood ang mga naunang video, mag-like at mag-follow ka lamang sa page na ito. Tara! Pag-usapan natin ang jeep, balangay, at kalesa. Ang jeepney ay tinaguriang hari ng kalsada at ang salitang jeepney ay pinagsamang salita ng jeep at jeepney na tumutukoy sa American taxi at ang jeep naman ay ang tawag sa sasakyang militar ng mga Amerikano. Noong iniwan ng mga Amerikano ang Pilipinas pagkatapos ng World War II, daang-daang military jeeps ang binenta at binigay sa mga Pilipino. Binago nila ang disenyo nito at ginawang mahaba upang makapagsakay ng mas maraming pasahero at nilagyan din nila ng bubong para sa init at ulan. Noong 1950s ay nagsimula na itong bumiyahe sa Maynila at kalaunan ay naging solusyon ito sa problema ng transportasyon sa Pilipinas. Isa sa pinakaunang jeepney producer sa bansa ay ang Sarao Motors. Nagsimula ang Sarao Motors sa paggawa ng mga jeepneys noong 1953 at mabilis itong nakilala dahil sa kalidad na gawa nito. Ang balangay naman ay isang uri ng lash lug boat na ginawa sa pamamagitan ng pinagdugtong-dugtong na tabla gamit ang mga pins, dowels, at fiber lashing. Matatagpuan ang mga balangay sa buong Pilipinas at higit na ginagamit bilang barkong pangkalakal hanggang sa panahon ng kolonyal. Ang pinakalumang kilalang balangay ay ang mga bangkang butuan na may carbon dating na 320 AD at muling na-recover mula sa ibang lugar sa Butuan, Agusan del Norte. Noong ika-18th hanggang 19th century, ginamit din ng mga balangay bilang mga barkong pandigma upang maprotektahan tayo mula sa mananakop ng Moorish at Dutch. Noong November 2015, idineklara ang balangay bilang National Boat of the Philippines. Pinili ang balangay upang makilala ng mga susunod na generation ang napakahalagang contribution ng ating mga ninuno sa paghubog ng tradisyong pangdagat ng bansa. Ang kalesa ay dinala dito ng mga Kastila noong early 18th century para sa mga mayayaman. Para sa mga mayayaman, meron itong 4 na gulong at sa mga ordinaryong mamamayan or middle class ay meron itong 2 gulong. Nagkaroon ng mga Pilipino ng iba't ibang disenyo nito. Ito ay ang karumata na parang pribadong sasakyan, ang karetela na parang jeep na pwedeng magsakay ng maraming pasahero at ang mismong kalesa na eksklusibo sa iilang pasahero. Mabilis sumikat ang kalesa at kalaunan nito ay naging pangunahing transportasyon sa bansa. Sa ngayon, halos bibihira na lang ang mga kalesa sa daan dahil sa pagsibol ng mga automobile. Ngunit makikita pa rin natin ito lalo na sa mga tourist spots tulad ng Intramuros sa Manila at Calle Crisologo sa Vigan. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng mga video na ito. At samahan ninyong muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Ellsworth Nang at ngayon, alam mo na. I struggle with that word, kalaunan. I don't know what it means. Okay. Kalaunan. Kalaunan, okay. Ang jeepney ay ang tinuguray... wait, sorry, na-distract ko. Isa pa. Okay.